Ready na ba kayo? Galaw-galaw ang katawan! Ready na. Action, bench, politika. Sama-sama gising ang diwa. Para sa bayan, boses ay itaas. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapolitika. Nagbabalik po tayo sa ating regular episode. We are already on episode 17. Isigaw ang pag-ibig sa bayan natin, Pilipinas. Oras na para magising. Mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa sabi-sabi May karapatan tayo. na walang magic sa totoong buhay. Freedom of speech, it's guaranteed. Dahil dito sa atin, may mga natatanging nilalang na kayang maglaho ng bilyong-bilyong pundo sa loob lang ng 11 araw nang hindi man lang pinagpapawisan. Politika, sama-sama gising ng diwa. Para sa bayan, boses ay itaas. Mabuhay Pilipinas! Welcome back sa ating channel kung saan tinitingnan natin ang mga isyu ng may ngiti. Kahit kung minsan ay mapagpakamot ka na lang sa ulo. Ako ang inyong host, Reaction Pitch Politika. Hindi tayo tulala. Patriotistis. Wait! Sumayaw sa beat na katotohanan. Bago ang lahat, paglilinaw lang po, wala tayong inaaway na institusyon o ahensya. Ang hinahanap lang natin ngayon ay ang mga tinatawag nating VIP. Very insatiable pocket. Karapatan ko itahayag. Yung mga individual na kapag nakaupo sa pwesto, ang unang nagiging under construction ay ang kanilang mga sariling mansyon. Politika sa lang. Pag-usapan natin ngayon ang sining ng pambansang palusot. Ito ang Yung mga investigasyon na kapag tinanong kung nasaan ang resibo, biglang nagkakaroon ng talamak na amnesia at selective memory loss. atin. Kaya ready na ang inyong mga cellphone para sa screenshot. Ready na ang inyong mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe bago pa tayo mapagkamalang multo rito sa internet. Lights, camera, reaction! Hito na ang ating chika at politika. Ayan ho, mga kababayan. Nako. Paglilinaw lang ho, ang programang ito, ang intention po ay para magkaroon po tayo ng masusing pag-unawa sa mga balita. Kasi marami na pong fake news. Meron po tayong mga konting kaalaman na
binabahagi na nakukuha din natin sa mga batikang YouTuber. Ang share natin ng mga video tulad ng mga vlog na may kinalaman sa batas. Yung po ay kinukuha natin sa mga batikang YouTuber, no? Katulad ni Attorney Neil Abayon. So, mga kababayan, ang stand po ng ating programa ay neutral. Wala po tayong pinapanigan dito na kahit anumang politiko o kahit anumang tinatawag natin na mga partido ng isang politiko o ng sistemang nasa sistema sa mga partidong umiiral sa ating panahon. Kaya hindi po dapat mag-alala ang sino man dahil wala po tayong kinakampihan. Manapay tayo po ay nagbibigay ng kaalaman kung ano yung dapat paniwalaan, kung ano yung tamang gawin sa impormasyon, kung ano yung tamang pakinggan, o kung ano man ang pag-appreciate at ano ang maging attitude o emosyon mo kung ikaw ay desidido ng magkaroon ng sariling pananaw o ikaw ay kaanib na o naniniwala ka na sa isang partido o politiko. Ganun pa man, yun po ay karapatan ng mga Pilipino, ng bawat isa na Pilipino. Pero ang programang ito ay hindi po bumabatiko sa personalidad o anumang ahensya. Ang atin po ay para po sa taong bayan. Ang binabatikos po natin ay ang sistema ng korupsyon. At ang ating pong stand ay para ipakita sa mga viewers, mga listeners na kasali sa ating community, mga kapolitika at ang iba pa na nadadaanan ng ating video. Para po tayo ay magkaroon ng mas masusing pananaliksik sa ating napapakinggan, lalong-lalo na ito ay nangangailangan ng ating atensyon sapagkat ang mga nangyayari sa ating lipunan, kabahagi na nito ng ating pang-araw-araw na buhay ay ang politika. Sa mga nakaraan nating video, ating napagtanto, napag-usisa, natalakay at napag-aralan na ang tinatawag na politika according to Aristotle is human association. So mga kababayan, tayo po dito ay parang estudyante lang kumbaga. So walang dapat ikabahala, wala namang pagsusulit dito. Relax lang. Medyo corny, ano? At least may mga tayo, sound effects, di ba? Talo! Hindi Sorry. hindi ito comedy. Seryosong bagay ito. Kaya simulan na natin. Ano kayang video na ito si Attorney Neil kaagad? Hindi, ito muna si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin mga kababayan. At nagkaputukan na. Sorry Ay, but I don't think nagkaputukan there's na daw. any question. The Senate is under attack. Was under
Wala sa plano, but Magalit. knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Sorry but Nagalit si Senate President Alan Peter Cayetano. Mga kababayan. Eh, siyempre, ano tayong masasabi kasi nagalit eh. Makinig na lang tayo, baka magalit sa atin. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! Sa 5 sinabi ni Director, 6 ang mali. So, ang problema, the Director seems to be lying to someone. He's lying to the palace, he's lying to me, he's lying to us, he's lying to ano. So, ayusin niya muna sarili niya. Unahin na muna natin kay Senator Bato. I'll tell you that, para hindi confusing din, I'll tell you about the reports na nangyari. So far, what the updates is regarding the attack on the Senate last night, the armed attack on the Senate. So, around, let me check my phone. So, tinawagan ako ni Senator Jinggoy ng around 1:27 to tell me na he doesn't think Senator Batos in the building. Ano, sir? At after lunch, mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say, SP, wala na si Senator Bato sa Senate. So I checked and asked my Chief of Staff to ask the Sergeant at Arms for a report. So may spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ano yung spot report? And then right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, hindi 1:27, miss call niya pala yon. So, 7 ngayon, kundi pala. yeah, around, 1:27. so around lunchtime na ako tinawagan niya, no, ni Senator Jinggoy. So, okay. Yeah, so that's fine. So what time show? Yeah, what, no, not the incident, yung pag-alis ni Bato. Okay. Yung dun kasi sa attack kagabi, hindi pa tapos. So, Ako naman, sorry mga babayan, may napindot dito. ano, there's a report ito, Bago yung kwan. Nag-i-edit kasi ako. Sorry. Ang camera sa likod. Saan yung incident? Sir, may camera sa likod. Okay. So, long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife, and I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto, sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam namin hindi lulusubin ng NBI, CIDG, and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay,
last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po, sir. Mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no? So what I did is I also asked the secretariat. They gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted, because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya, 3 senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, sir, pwede bang formal ko na lang submit tomorrow? So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung Shyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number Okay, mga kababayan, konting input lang po. So, sa kabila po ng ng kaguluhan, we appreciate na ganito yung nangyayari, So, the Senate President tried to communicate with the NBI, and they have agreed in a manner na hindi makakapinsala sa institusyon, at sa mga iba pang mga key players ng government. So this is a good step to finally resolve issues, sa pagkakagulo, kasi if magpapatuloy yung ganito just because there is a change in leadership in the Senate, there would be the so-called constitutional crisis, So just so that we can understand, pag constitutional crisis, this involves matters of the Constitution. And with regards to the matter of Constitution, of course, we are talking here of the entity that is explicitly mentioned in the Constitution, because they were created through the Constitution. And proof is that their characters, their limitations is present and can be found in the Constitution. One example is the 3 branches of the government, and on the legislative, you have these 2 houses, and one of that is the House of Senate, and the judiciary, and of course the executive. So yun lamang po, mga kababayan, insight lang para at least meron din tayong makuha na konting mga insight dyan, we're not saying na tayo ay magaling or ganito, hindi. Lang po yan. Parang dagdag kaalaman. Hindi naman, nagkakamali din naman tayo. I remember in the last video that we have, that was I think in the Special Edition Chapter 5, meron akong nabanggit doon na Article 2, Declaration of Principles and State Policies regarding doon sa pag-aresto. Hindi pala Article 2 yun. That is Section 2 of Article 3, na kailangang mayroong mag-determine ng mga i-aarestuhin, ng kanilang nature ng crime. Specifically, that is to be determined by a judge. And my own opinion on that,
because may opinion sa iba kasi na yan daw ay judge, so hindi ibig sabihin Philippine judge, but it is in the Constitution of the Philippines. And according to Attorney Neil, the basic interpretation, the common is that it should be a Filipino judge, no? Hindi siya foreign judge na tinatawag. Number 2, report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec John Vic. So I brought John Vic sa taas, sa 5th floor, because ni-request nung isang staff na, sir, hindi pa alam sa 5th floor na The Senate President mentioned of the Secretary of the Department of Interior and Local Government, si Secretary, DLG Secretary John Vic Rimulya. So that is a very good sign na nagkakaroon ng communication, no? Yung mga sangay ng pamahalaan natin. That means that they have this effort to solve the problem. Nagkakaroon sila ng pagtutulungan, no? And with regards naman doon sa sa mga mga kababayan na medyo masela nito kasi alam naman natin yung ibang mga vlogger na naka-align talaga sa Duterte, abay pag kinutulig siya talaga nila si President BBM, no? But on our channel, yung stand natin, kung ano lang yung makita natin, kasi hindi naman pwedeng tayo magdagdag, di ba? But the President is telling the public na huminahon yung tao because the government, hindi naman yung gagawin according to the President. Hindi yung gagawin ng government. And they have denied na kukunin nila si Senator Bato, no? But of course, in the other camp, siyempre, they have this belief na pakatuluyan si Senator Bato. Kaya according to sa kabila din naman, mga marites na tayo, mga kababayan, pamarites tayo. This is not our position, but we are telling the accounts of the events na naririnig natin sa social media. Ganon dapat tayo magsala ng hindi na ganito lang tapos maniniwala na kayo. So, mo yan kabila kung ano. So, dapat hindi enough na isang lang yung pakikinggan mo. So, dapat you should be a researcher at the same time, no? When you are into news, when you are into chismis, so researcher ka rin kasi mag-chismis ka para yung chismis mo yung accurate naman kahit paano, di ba? So yun daw ginamit yung na yun pagkakataon para daw itakas, no? But here the statement of Senate President Alan Peter Cayetano is trying to tell the public na according to the wife ay yun, minabuti siguro ni Senator De La Rosa na umalis kasi daw baka hindi siya tigilan, no? According to this to the statement of Senator Bato. And yun nga, siguro sumang-ayon din siya. Sinamantala niya yung kaguluhan habang nagbabarilan daw, edi tumakas na siya. Siyempre, inisip din niya siguro na, di ba, yung kanyang buhay ay delikado kasi even if it is a neutral ground, is even in the protective custody, siguro naisip niya na mas mabuti sigurado, no? So, hindi naman na kailangan pa siya dyan because
there was a sudden change of the leadership in Senate. And that is ano naman, that is illegal. What is this? Occurrences. And wala namang ano doon, wala naman doon masama. Because the Constitution dictates na kung meron ng 13 senador, yun ang yung bagong majority. Sila na yung masusunod, no? Diba? May mga sound effects tayo. Talo! Sorry. That's just to break the ice, mga kababayan. Paano man masabi nyo na, di ba? Okay. Ako, marami pa pala tayong oras. Akala ko wala na. Secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo. So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So Sec John Vic asked them na lahat may barel, ibaba yung barel. We explained the situation that OSAA is still in charge inside but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you because nga may na-aresto actually kagabi. Diba? I think na-report nyo na lahat. So I just promised Sec John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang misfire, miscommunication or accusation. But since someone close to me sent me a text kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasamang security guard. Okay. So, it's interesting to note na the Senate President is denying the findings maybe of the AFP Chief of Staff, General Romeo Browner. Let us focus on the details. If they're talking about my security, they're also from the PNP. I double-checked before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen. John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side. No? So my point is, nag-verbal warning sila. Tigil niya, whatever the words were used. Sino, sir? Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago may si Sec Remulla, sabi niya, so far they saw 1 bullet. So syempre, nakita ko yung mukha. May mga tanong dito, yung ibang mga curious na mga vloggers, na bakit daw hindi nalaman kung sino, bakit hindi pinangalanan. So, well, bakit tayo magpapangalan? Hindi nga pinangalanan dyan di ba? Oh. Kailangan naman pangalanan natin. Hindi nga doon pinangalanan Di, pabayaan na lang natin yun. Mystery na lang yun. Blind item na lang yun. Yung sino, mga kababayan. Ng OSAA, that's not possible. So someone showed me the video and yan nga told me may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the OSAA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa and I promise si Sec. So the count was 27 from outside, from inside, no?
Um, 27 from inside. 27 from OSAA? 27 from OSAA, sir? yes, na Up. count ng putok. From OSAA. 5 from the Calapa. Yes. Kasi ang warning shot, itutuloy-tuloy mo yon until nga, kaya mo wina-warning, ayaw mo magkabarilan di ba? So, kailangan umalis. Okay. But instead na umalis, nagputok pabalik. So, I won't defend or say much more, yun lang. But eto, kararating lang sa akin yung text ni Sec. Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with the white guard when his attention was called by Osa Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. Sir, can So, you get that? Sir, pwede kami humingi ng copy. read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher-ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Loren got a text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. All the senators na kasama ko doon, napakarami, all said he did not only say it once, he said it 3 times. So, we can get to the truth if people tell the truth. Diba? But if the NBI is not going to be, it's not going to treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. But I can tell you, I have faith in the PNP and the DILG. They gave me their word. Parang ano yata dito ni Senate President Cayetano was the statement of the NBI director na wala silang alam, and yet yung nahuli yata is allegedly from the NBI, no? So it is not confirmed because it is still to be investigated by the PNP. So siguro kasi yung iba, hindi, ano yan, si Kwan yan. Ano yan, talagang mga sinungaling talaga. hindi naman, hindi naman napindot, mga politika. Talo! Sorry. Ang ano siguro dyan ay intayin natin kasi ang daming speculations, ang daming mga chismis. Syempre kung man-chismis ka, dapat chismis ng katotohanan, di ba? At ayan ako, nako. Natapos din yung ating episode 17. Hanggang sa susunod ulit. Ready na ba kayo? Already na kami. Ang katawan. Galaw-galaw. Asa na? This is just to syrup the program. Ito ang reaction. Hey! Politika. Sama-sama. Gising ang diwa. Para sa Kailangan sabayan niyo ako sa pagsayaw. walang umaatras. Hey! Ating to. Mga kapolitika. Galaw sa ritmo.
At dyan natatapos. Freedom of speech, it's guaranteed. Diyan nagtatapos ang ating paghimay sa mga sikat na palusot ng mga individual na allergic sa salitang accountability. Action pics, politika, walang kurap. Tandaan po natin, ang bansa natin ay may sapat na yaman. Sadyang marami lang talaga ang mas matinding appetite sa kabanang bayan. Sama-sama, gising ang diwa. Kung naliw kayo at may natutunan sa ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share, at pindutin ang notification bell. Huwag mo nating hahayaan na sila lang ang sumayaw sa tugtog. Pilipinas, oras na para magising. Dapat kasama rin tayong nagbabantay sa bayarin. Hindi tayo bulag lang. Ang boses ninyo ay libre, kaya huwag ninyong hayaang may magnakaw nito. Muli, ako ang inyong host, Reaction Pitch Politika, nagpapaalala, maging mapanuri, maging alerto, at higit sa lahat, maging matalino. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lang sa ating channel. Babush! No less, gotta